Nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. Labis na pangangati at pamumula, ito ang mga sintomas ng skin asthma. Pero ano nga po ba ang ito at paano ba ito ginagamot? Yan po ang pag-usapan natin kasama ang ating always fresh na bagong hairdo ngayon, ang ating favorite resident morning doctor na si Dr. Char. Doc, I love the new hair. Good morning, Mommy. Oo, I love it. Thank Nakaka-opa. you. Oh, in preparation for Korea. Good morning, Mommy Dims. And good morning din po, mga kapatid. Para po ikwento sa atin ang kanyang karanasan tungkol sa kanyang skin asthma journey, makakasama natin ang content creator na si Geraldine Mercado. Hi, Geraldine Gallardo. Sorry, that's my mistake. Good morning, Hello po. Geraldine. Good morning, Miss Dempos. Good So, morning, eto Doc. na nga. Good morning, mga kapatid. Umpisa na tayo. Geraldine, kailan mo unang nalaman na meron kang skin asthma at paano nga ba ito nag-umpisa? So, una ko nalaman na may skin asthma ako is nung 7 years old ako. So, very, very young, nag-start yung skin asthma ko. And nung nasa school kasi ako, sobrang favorite ko talaga yung chicken. So, talagang nangati yung balat ko, tapos hanggang sa nagsugat-sugat na siya. And sabi ng parents ko na consult na ako sa doctor kasi nakaka-disturb na siya sa akin nung bata pa lamang ako. Kaya ayun, nalaman ko na skin asthma po siya. Okay, sige. Dahil ganito nga na pag-uusapan natin, Doc, para sa mga kapatid nating nanonood, ano nga ba yung skin asthma? Ayan. So, ang skin asthma, Mommy Dims, ito kasi ay isang karaniwan na ginagamit na termino para sa mga kaugnay ng kondisyon ng allergy sa ating balat. So, karaniwan itong iniuugnay sa eczema or atopic dermatitis. So, ito ay isang chronic inflammatory skin condition na nagdudulot ng pamumula, pangangati, at pagbabalat ng balat. Ayan. So, yun talaga ang skin asthma, Mommy Dims. So, balik tayo kay Geraldine. Ano nga ba yung mga pangunahing sintomas na naranasan mo kapag umaatake ang iyong skin asthma? So, unang mga nararanasan ko kapag meron akong flare-ups ng skin asthma is of course yung pangangati ng balat ko and pamumula ng aking balat. So, nagkakaroon rin ako ng mga pagbitak-bitak or pagdadry ng aking skin and also may mga butlig-butlig na lumalabas sa aking skin. So, ito yung naranasan ko sa mga parte ng may mga folds, skin folds, kaya ng leeg, dito sa likod ng siko ko, and dito sa likod ng knees ko. So, dun po madalas po talaga. Geraldine, gusto ko malaman kasi syempre dahil chronic siya, hindi naman siya laging nandoon, pero hindi rin siya madaling mawala. Ano ba yung mga triggers o yung mga bagay na nakaka-apekto or bagay na sitwasyon na nakakapag-amplify or nakakapagpalala ng kondisyon na yun? So first po, yung una ko pong sinabi kanina Chicken. is chicken. Yung may mga allergens po, like may mga hipon. So usually yun po yung nakakapag-trigger sa aking skin. And also po, lalong-lalo na po ang stress. Gaano kabilis nangyayari yung kunwari kumain ka ng chicken? After ilang minutes lang, nafe-feel mo na nangangati ka na? Well, mga in an hour po or 30 minutes, ganyan po siya. Tapos, So, paanong opo. stress? Kunwari, pagka ninenervyos ka, kinakabahan ka, ganun ba? Or May times po, or pag pressured, pag wala pong pahinga. So, pag stress po, may factor rin po siya na nakakapagkati po talaga siya ng balat ko. bukod doon, Doc, ano pa ba yung mga sintomas ng skin asthma? Ayan, so maliban dun sa mga naramdaman ni Geraldine, ang mga sintomas ng skin asthma, unang-una, yung matinding pangangati. So parang sa kanya, pagkakain niya ng chicken, after an hour or 30 minutes, nangangati na siya. So yun talaga yun. Nagkakaroon din ng pamumula at saka pamamaga ng balat. Meron din yung pagkatuyo at pagbabalat ng balat. Minsan nagkakaroon din tayo ng mga rashes o kaya mga butlig-butlig. Tapos, nandyan din, kapag sobrang kati kasi niyan, so kapag nakakamot, minsan nagkakaroon ng sugat. Okay. Doc, ano ba yung mga pangunahing sanhi or trigger talaga ng skin asthma? Ayan, so ito yung mga sanhi or triggers ng skin asthma. Unang-una, genetics o kaya namamana. Namamana pala yan. Yes, Mami. Yes po. Nasa Kaya lahi pala na yung talaga. mga anak ko, sangkatuta. Kasi ako din may eczema, di ba? So Oo. parang skin asthma din yan. Yes, tama. Mami Dave. So namamana talaga siya. Pangalawa, yung allergens na tinatawag or ito yung mga pagkain na allergic tayo. Halimbawa, kay Geraldine, ang chicken. Manok. Pwede din ang mga alikabok, ganyan. Tapos meron din yung mga irritants kagaya ng chemical, mga sabon, pwede din ang pabango, Mami Dims, ha? At saka yung pabago-bagong panahon. Sobrang init, sobrang lamig. Yan, magkakaroon ka na yan. Pero curious lang din ako, Mami Dims, no, kay Geraldine, paano nga ba naapektuhan ng skin asthma yung pang-araw-araw na buhay o yung sa yung body image?
Yes, sa pang-araw-araw na buhay, kasi since meron talagang times na bago ako matulog, nagkakaroon ng flare-ups. So, nagpuputol-putol yung tulog ko dahil nagkakamot talaga ako. And naapektuhan yung performance ko sa trabaho, and that is sa school. And of course, yung sa body image ko, nagkaroon ng time na nawalan talaga ako ng self-confidence. So, yung mga damit na gusto kong isuot, hindi ko nasusuot. Kasi may mga times na may mga sugat siya, nangingitim din yung mga parts ng balat na yon. So, talagang binoost ko yung self-esteem ko and self-confidence ko para matanggap talaga na meron akong skin asthma and hindi ako nag-iisa sa journey na ito. That's right. Eto, Doc, pwede bang tuluyang ma-cure or mapagaling or magamot ang skin asthma? And good question, Mommy Dims. Ang skin asthma kasi, ito ay isang chronic. So, ibig sabihin, pang matagalan na skin condition. Kaya hindi na siya tuluyang gumagaling sa lahat ng kaso. Gayunpaman, pwedeng lumuwag o mawala yung mga sintomas natin sa pagkakaroon ng tamang pangangalaga at paggamot. Tapos eto, Mommy Dims, sa mga bata, marami kasing bata ang merong skin asthma. Ngunit, 50% ng kaso ay nawawala bago sila mag-adolescence or maging teenager. Okay. So parang kalahati naman, medyo kumbaga parang May chance pa. bumubuti, may chance Yes, pa. Mami Dims. Parang nakakalakihan. Yan yung totoo sinasabi yan. nila. Paano naman daw to ginagamot, Doc? Ayan. So, ang paggamot kasi dito nakatuon sa pagpapakalma ng mga sintomas at pag-iwas sa mga flare-ups. So, narito yung paggamot sa skin asthma. Unang-una, napaka-importante magkaroon tayo ng tamang skincare routine, mag-moisturize tayo araw-araw, gumamit ng mild soap, at gumamit ng lukewarm water sa pagligo. Maligamgam. Maligamgam. Hindi mainit, hindi malamig. Tapos iwasan din natin yung ating mga triggers. So stress, alikabok, chicken, for example kay Geraldine. At saka sa pangangati naman at saka sa pamamaga, pwede tayong gumamit ng antihistamines at saka steroids. Pero syempre with doctor supervision yan. And kapag wala tayong budget, pwede naman yung mga home remedies natin, yung mga paborito natin, yung aloe vera gel, virgin coconut oil, at napaka-importante, Mommy Dims, magpakonsulta po tayo sa ating doktor. Ikaw, Geraldine, ano yung pinakamahalagang natutunan mo tungkol sa iyong skin asthma journey? Sa aking skin asthma journey, yung natutunan ko talaga is yung pangalagaan yung sarili mo. So, self-care talaga and talagang intindihin yung sarili na may mga times talaga na mag-flare up and hindi nga talaga ako nag-iisa sa journey na ito. So, yun yung mga natutunan ko sa skin asthma journey ko. Ganda, Geraldine. Thank you so much for coming today. Alam mo ba, malaking tulong para sa mga kapatid natin na may pinagdadaanan kagaya mo, na nag-share ka ng journey mo. At syempre, hindi natatapos doon. Please invite everybody to follow you on your social media account. Yes, mga kapatid, follow me on my social media accounts sa YouTube and Facebook, Geraldine Gallardo, and Instagram, and TikTok, Dindin_Gallardo. Yan na po. That's amazing. Maraming salamat, Geraldine Gallardo, and of course, our favorite, Doc Richard. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.